the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama ko doon sa nahuli ang 2 suspects at ang isa doon ay isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinanover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun at kinasuhan yung 2 suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that will make a total of 1.30 tons drug seize. Nireport po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po sana hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal MOOI lang ng SOE4A at it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Secretary Binor Avalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo minisid ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR na sina Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, pinag-courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nagfile maraming sandabakmak na complaints. Yung bata ni Isael J. Avalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years, wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024, nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair. Pumalit si Secretary John B. Cremulya at sa Napolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo
yung affidavit sila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe na kinagat naman kaagad nila hook, line, and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni John Vic, Secretary John Vic, is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand, pero para sa akin grand standing lang yun eh. Paano nangyari yan? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang applications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw, madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Asorin na umuulang naman nung minessage ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa, minessage ko na gano'n, nag-reply na okay. Ngayon gusto pang idamay ng Secretary John Vic. To Secretary John Vic, sir, dito sa kinasuhan mo na 30, baka wala pa sa kalahati dyan yung involved talaga eh. Please review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama naman yung ibang slides mo eh, na yung 1 tonelada ng shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang hindi mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Karen Ibanez, Karen Gonzales at Major Salmingo, ang siyang matagal na sa wala pang pidik mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos ang paratangan mo na kabago-bago, first time kumasaya ng isang anti-drug unit na pidik. At halos 2 buwan pa lang, napong na namin yung 1 tonelada ng shabu. Ano po yung information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos nung nahuli natin yung 1 tonelada ng shabu yan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin yan, hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, dapat pinatay namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at ang dating si PNP noon, si General Asorin, ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay yung kriminal, dahil habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ora-orada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary John Vic, sir, nandiyan lang po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ang ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang matunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw
your non-billable complaints against us. Hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Attorney Bernabe sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan, dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files. Hindi. Hinihila namin yan dun sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pangang pumayag. Pero pumayag rin ba ng huli, kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga 3 presidential appointees. 2023 pa lang dismiss yung 2 dun. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla sir, please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niyo, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also sir the filed cases.